Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. Ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa kung paano maibabalik ng isang maliit na pampalasa ang sigla sa iyong katawan at magdulot ng paninigas ng ari sa loob lamang ng Santo Segundo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang nakalimutang pampalasa na mas maliit pa sa iyong kuko ay maaaring magpabalik ng buhay sa iyong katawan at magpasigla ng paninigas ng ari sa loob lamang ng Santo Segundo, na kahit anuman ang iyong edad, mga gamot, o mga nakaraang kabiguan, isang kagat lamang ay maaaring magsimulang ibalik ang lakas na akala mo'y tuluyan nang nawala. Alam kong parang hindi ka paniwala, ngunit samahan mo ako dahil ang ibabahagi ko ay maaaring magbago ng lahat. Ang pangalan ko ay Dr. Rowena Bautista. Ginugol ko ang mahigit 3 dekada sa pagtulong sa mga lalaking higit sa 60 na mabawi ang tahimik na ninakaw sa kanila ng mga taon at ng sistema, kumpiyansa pundi. Sirkulasyon, sigla, at ang kakayahang muling maramdaman na sila ay lalaki. Hindi sa pamamagitan ng mamahaling reseta, hindi sa pamamagitan ng mga gimmick, kundi sa pag-unlock ng kung ano ang naaalala pa ng katawan kapag binigyan mo ito ng tamang mga kasangkapan. At narito ang twist. Ang solusyon ay hindi isang bagong tuklas o isang high-tech na gadget. Ito ay isang pampalasa na nagtatago lamang sa ating paningin. Isang bagay na ginamit ng iyong mga ninuno bago makipagtalik. At ngayon ay kinukumpirma ng agham na mas epektibo pa kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang kabalintunaan, malamang ay nadaanan mo na ito sa iyong kusina ng 100 beses, nang hindi nalalaman kung ano ang kaya nitong gawin. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo kung paano ang pagnguya ng isang pampalasang ito sa loob lamang ng 10 segundo ay maaring magbukas ng iyong mga daluyan ng dugo, magpababa ng stress na sumisira sa iyong testosterone, labanan ang sakit sa gilagid na humaharang sa sirkulasyon, at tulungan kang matulog ng mas mahimbing upang natural na makabawi ang iyong mga hormone. Gagabayan kita sa bawat hakbang at ipinapangako ko. Sa pagtatapos nito, malalaman mo ng eksakto kung paano ito gamitin at kung ano ang aasahan sa iyong unang 7, 14 at 20 araw. Bago tayo sumisid sa makapangyarihang paraang ito, maglaan ng sandali upang mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo makakaligtaan ng anumang natural na mga tool sa kalusugan na nilikha ko, partikular para sa mga lalaking tulad mo. At kung ang mensaheng ito ay tumatak sa'yo, i-type lang ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 para malaman ko kung paano ka mas mapagsisilbihan. Sige, magsimula na tayo sa puso ng pagtuklas na ito dahil walang gagana kung hindi natin maiintindihan kung ano ang nagpapangyari sa maliit na pampalasang ito na maging napakalakas. Ang sikreto ay nasa isang natural na compound na nakatago sa bawat clove at ito ay tinatawag na eugenol. Ang isang sangkap na ito ang dahilan kung bakit nagsisimulang dumaloy ang iyong dugo, nagsisimulang mag-relax ang iyong mga daluyan, at nagsisimulang tumugon ang iyong katawan tulad ng dati, marahil mas mahusay pa. Hayaan mong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana. Paano? Eugenol, ang sikretong compound na nagpapagana rito. Hindi ko malilimutan ang unang pagkakataon na isang pasyente ang tumingin sa akin at sinabing, "Doc, gusto ko lang maramdaman ulit na ako to." Hindi siya tumutukoy sa abs o pagtakbo ng marathon. Ang tinutukoy niya ay ang pagtatalik, kumpiyansa, lakas, ang tahimik na uri ng lakas na dala ng isang lalaki kapag ang kanyang katawan ay tumutugon pa rin tulad ng nararapat. Iyon ang nag-udyok sa akin na galugarin ng mga
natural na alternatibo. At doon ko paulit-ulit na natuklasan ang isang makapangyarihang compound, ang eugenol. Ang eugenol ay matatagpuan sa mataas na konsentrasyon sa loob ng cloves at kapag ngumuya ka ng isang clove, isa o dalawa lamang. Ang mga langis na lumalabas ay naglalaman ng pambihirang sangkap na ito. Ngunit ang eugenol ay hindi lang nananatili sa iyong bibig. Pumapasok ito sa iyong daluyan ng dugo sa pamamagitan ng mucous membranes halos kaagad. Ang ginagawa nito pagkatapos ay kung saan nagsisimula ang mahika. Ang eugenol ay gumaganap bilang isang vasodilator. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumukas, lalo na ang mga makitid at matigas na daluyan na nagpapakain sa iyong mga ari. Pagkatapos ng edad 60 ang mga daluyang yon ay may tendensyang manigas at mawalan ng flexibility. Iyon ang dahilan kung bakit hindi dumadaloy ang dugo tulad ng dati. Ang eugenol ay gumagana na parang natural na masahe para sa iyong mga ugat. Dahan-dahang binubuksan ang mga daanan at pinapayagan ang dugo na malayang dumaloy muli. Hindi pilit, hindi artipisyal, kundi isang muling paggising sa kung ano ang dating ginagawa ng iyong katawan nang walang kahirap-hirap. Ang lalong nagpapalakas dito ay pinasisigla ng eugenol ang produksyon ng nitric oxide, ang parehong compound na sinusubukang gayahin ng maliliit na asul na tableta. Ngunit ito ay hindi kimika. Ito ay biyolohiya. At ito ay nangyayari ng natural, nang walang mga side effect, sakit ng ulo, o pagbagsak ng katawan pagkatapos. Maraming lalaki ang naglalarawan ng isang banayad na init. Isang pakiramdam ng pagbabalik ng sirkulasyon sa loob ng ilang minuto. Ito ay banayad, ngunit makapangyarihan. At kung yan ang kayang gawin ng isang compound pa lang, hintayin mong marinig kung ano ang ginagawa ng pampalasang ito sa stress na tahimik na pumapatay sa iyong testosterone sa loob ng maraming taon. Pag-usapan natin yan sa susunod. 2. Bakit humihina ang paninigas ng ari pagkatapos ng 60 at paano ito nilalabanan ng clove? Napakaraming lalaki na nasa kanilang 60s, 70s kahit 80s ang pumapasok sa aking opisina. Nakayuko ang mata, mahina ang boses, at bumubulong ng parehong bagay. Hindi na ito gumagana tulad ng dati. At lagi kong sinasabi sa kanila, hindi ito personal na kabiguan, hindi ito kahiya-hiya. Ito ay biyolohiya. Habang tayo ay tumatanda, ang maliliit na daluyan ng dugo na sumusuporta sa paninigas ng ari ay nagsisimulang kumipot at manigas. Nawawalan sila ng kanilang pagkaelastiko. Ang mga taon ng stress, processed foods, pamamaga, at kakulangan sa paggalaw ay nagsisimulang mag-iwan ng epekto. Ang resulta, hindi na dumadaloy ang dugo tulad ng dati. At kung walang bugso ng dugo, hindi maaaring mangyari ang paninigas ng ari. Ngunit narito ang bahaging hindi sinasabi ng karamihan sa mga doktor. Ang mga pagbabagong yon ay hindi permanente. Maari silang baligtarin. Dito pumapasok ang clove at kung bakit ito ay isang napakalakas na kaalyado para sa mga matatandang lalaki. Tandaan mo ba ang compound na pinag-usapan natin? Ang eugenol. Hindi lang nito pinaparelax ang iyong mga daluyan ng dugo. Tinutulungan din nitong ibalik ang pagka-flexible sa mga panloob na pader ng mga daluyang yon. Isipin mo ito na parang paglilinis ng isang kinakalawang na tubo at ginagawa itong makinis muli. Ang dugo ay nagsisimulang dumaloy ng mas madali, mas ganap, at kung saan ito kailangan. Sinabi sa akin ng ilan sa aking mga pasyente na pagkatapos lamang ng ilang linggo ng paggamit ng paraang ito, araw-araw, nagigising sila na may morning erections sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa isang tableta, hindi dahil sa isang himala, kundi dahil sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na gumana muli ang kanilang sirkulasyon. Iyan ang kagandahan ng natural na paraang ito. Hindi nito pinipilit ang iyong katawan.
Binibigyan lamang nito ng pahintulot na bumalik sa orihinal nitong disenyo. Ngunit narito ang isang bagay. Kahit na may perpektong daloy ng dugo, may isang hindi nakikitang puwersa na maaring patigilin ang lahat bago pa man ito magsimula. At malamang, tahimik ka nitong sinasabotahe sa loob ng mga dekada. Alamin natin ito sa susunod. Chris, paano gawin ang 60-second clove method? Bawat hakbang. Alam mo, ang pinakamahuhusay na solusyon ay madalas na ang pinakasimple. At itong paraan na ibabahagi ko ay nakatulong sa napakarami sa aking mga matatandang pasyente na muling maramdaman na sila ay sila. Walang reseta. Walang awkward na pagbisita sa doktor. Walang pagpila sa botika. Isang maliit, intensyonal na gawain lamang na maaari mong gawin mismo sa iyong kusina. At ang kagandahan nito, 1 minuto lamang ang kailangan. Narito kung paano ko eksaktong sinasabi sa aking mga pasyente na gawin ito. Kumuha ng 2 o 3 buong cloves. Hindi ang pinulbos na uri, kundi buo at tuyong cloves. Mas mainam kung organiko. Ngunit anumang magandang kalidad na clove ay gagana. Ilagay ang mga ito sa pagitan ng iyong mga bagang, ang mga ngipin sa likod, kung saan pinakamalakas ang iyong pagnguya. Dahan-dahang kagatin hanggang sa maramdaman mong nabibiyak ang mga ito. At narito ang susi. Huwag magmadali. Hayaan ang mga langis na bumalot sa iyong dila at bibig. Huminga sa ilong. Manatiling kalmado. Sa unang 30 segundo, hawakan lamang ang mga basag na piraso sa iyong bibig. Hayaan ang iyong laway na humalo sa mga langis. Maaari kang makaramdam ng isang malakas at mainit na sensasyon. Matindi ito. Oo. Ngunit iyon ay isang magandang senyales. Nangangahulugan ito na ang eugenol ay nasisipsip sa pamamagitan ng mga sensitibong lamad sa loob ng iyong bibig, diretso sa iyong daluyan ng dugo. Pagkatapos, dahan-dahang simulan ang pagnguya, hindi pilit. Sapat lang para ganap na madurog ang clove. Panatilihin ito sa iyong bibig para sa isa pang 30 segundo mo. Hinahayaang gumana ang mga langis sa iyong laway. Iyon lang. Maaari mong lunukin ang mga natira o idura ito. Parehong ayos lang. Ang nagpapabisa sa paraang ito ay kung gaano kabilis ito gumagana. Sinasabi ng ilang lalaki na nararamdaman nila ang pagkakaiba sa loob ng ilang minuto. Nagiging malinaw ang kanilang isip. Pakiramdam nila ay mas naroroon sila, mas nakaground sa kanilang katawan. Ngunit ang pagnguya ng cloves ay hindi lamang tungkol sa daloy ng dugo at enerhiya. Ina-unlock din nito ang isang bagay na desperadong kailangan ng karamihan sa mga lalaking higit sa 70 at marahil ay hindi nila namamalayan na nawawala sa kanila. Pag-usapan natin yan sa susunod. Kailan gagamitin ang teknik para sa pinakamahusay na mga resulta? Isa sa mga tanong na palagi kong natatanggap. Karaniwan pagkatapos subukan ng isang lalaki ang clove method sa unang pagkakataon at naramdaman ang hindi maikakailang init na yon, ay kailan ko ito dapat gamitin para makuha ang pinakamahusay na mga resulta. At ang totoo, ang tiyempo ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Tulad ng anumang makapangyarihang bagay, hindi lang ito tungkol sa paggawa nito. Ito ay tungkol sa kung kailan mo ito ginagawa. Isipin mo ito bilang pagtono ng isang instrumento. Nais mong maging magkakatugma ang lahat ang iyong mga hormone, ang iyong nervous system, ang iyong daloy ng dugo. Para sa marami sa aking mga pasyente, ang gabi ang gininto ang oras. Mga 1 oras bago matulog, kapag ang araw ay humuhupa na at ang isip ay nagsisimulang tumahimik. Ang pagnguya ng cloves sa oras na yon ay nakakatulong na i-relax ang nervous system at ihanda ang iyong katawan para sa mas mahimbing na pagtulog. At hindi lang iyon tungkol sa pahinga.
Ang malalim at restorative na pagtulog ay kung kailan pinakamaraming testosterone ang ginagawa ng iyong katawan. Iyon ang iyong pundasyon. Ang paggamit sa gabi ay naghahanda ng entablado para sa susunod na araw mas mahusay na enerhiya, mas malinaw na focus, at mas malakas na morning erections. Ngunit huwag ding kalimutan ang umaga. Ang paggamit ng paraang ito, unang-una sa umaga, nang walang laman ng tiyan ay nakakatulong na simulan ang sirkulasyon at magtakda ng isang kalmado, ngunit alertong tono para sa iyong araw. May mga lalaking gusto itong gamitin bago mag-ehersisyo o maglakad. Ang iba naman ay mas gusto ito bago makipagtalik. 30 hanggang 35 minuto para sa dagdag na pakiramdam ng presensya, koneksyon, at tibay. Ang susi ay pakinggan ang iyong katawan. Maging consistent. Ang pang-araw-araw na paggamit ay nagbubuo ng momentum sa paglipas ng panahon. Hindi ito isang beses na trick. Ito ay isang pang-araw-araw na pamumuhunan sa iyong sigla. At kung nagtataka ka kung paano ang isang simpleng gawain ay maaaring humantong sa napakalalim na mga pagbabago, makakatulong na maunawaan kung ano ang maaaring pumipigil sa iyong katawan sa simula pa lang. May isang tahimik na puwersa na hindi pinaghihinalaan ng karamihan sa mga lalaki at ninanakawan ka nito ng lakas mula sa loob. Ilantad natin ito sa susunod. Fame, ngunit simula pa lamang iyan. Pag-usapan natin ang stress. Hindi ko masabi kung gaano karaming mabubuting lalaki na ang nakaupo sa aking harapan. Mga lalaking kumakain ng maayos, nananatiling aktibo, sinusunod pa nga ang lahat ng tamang payo. Ngunit pakiramdam pa rin ay may mali. Ang kanilang enerhiya ay patag, ang kanilang pagnanasa ay paubos na, at pagdating sa pagtatalik, ang kanilang mga katawan ay hindi tumutugon sa paraang tulad ng dati. Doon ko sila tinatanong ng isang tanong, kumusta ang iyong stress? Karaniwang tumatahimik ang silid. Sila ay bumubuntong hininga. At pagkatapos ay naririnig ko ang katotohanan, pag-aalala tungkol sa pera, kalusugan, kasal, pagtanda. Ito ay isang mabigat na pasanin at karamihan ay hindi namamalayan kung gaano kalaki ang sinisira ng tahimik na presyon na iyon sa kanilang pagkalalaki mula sa loob. Kita mo, ang talamak na stress ay nagpapalubog sa iyong katawan ng cortisol, isang hormone na dapat tumulong sa iyo sa mga sandali ng panganib. Hindi manatiling mataas buong araw, araw-araw. Ngunit sa mundo ngayon, karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay nabubuhay sa halos palagi ang estado ng tensyon at narito ang malupit na bahagi ang cortisol at testosterone ay hindi maaaring magkasamang umiral sa mataas na antas. Kapag tumaas ang isa, bumabagsak ang isa. Ibig sabihin, kung mas maraming stress ang dala mo, mas kaunting testosterone ang ginagawa ng iyong katawan at mas mahina ang iyong tugon sa sexual. Dito nagiging higit pa sa isang circulation booster, ang clove. Talagang nakakatulong ito na i-regulate ang tugon sa stress. Ang compound na beta-caryophyllene na matatagpuan sa cloves ay kumakapit sa mga receptor sa utak na nagsesenyas ng kaligtasan at kalmado. Sa loob lamang ng ilang minuto, maaari kang makaramdam ng pagluwag sa iyong dibdib, kalinawan sa iyong isip, isang pagpapakawala ng presyon na nabubuo sa loob ng maraming taon. At habang bumababa ang cortisol, sa wakas ay maaaring tumaas muli ang testosterone ng natural, ng walang puwersa. Maaari mong maramdaman na nagiging mas katulad ka ng iyong sarili nang hindi mo namamalayan ang pagbabago sa simula. Ngunit ito ay totoo at may isa pang makapangyarihang benepisyo na nagmumula sa pag-alis ng stress na ito. Isang bagay na tahimik na gumagana habang natutulog ka. At maaaring ito na ang nawawalang piraso sa pagbawi ng iyong hormone. Pag-usapan natin yan sa susunod. 6. Pagnguya ng cloves, mas mahimbing na pagtulog,
Isaw mas maraming testosterone kung may isang bagay na paulit-ulit kong nakikita sa aking mga matatandang pasyente. Ito iyon. Sa sandaling magsimulang masira ang pagtulog, lahat ng iba pa ay nagsisimulang magkawatak-watak. Maaari kang kumain ng maayos, mag-ehersisyo, uminom ng bawat suplemento sa ilalim ng araw. Ngunit kung sira ang iyong tulog, walang pag-asa ang iyong mga hormone. Ito ay dahil karamihan sa iyong testosterone, iyong pag-aayos, iyong paggaling ay nangyayari sa gabi. Partikular sa malalim at walang patid na REM sleep. Ngunit gaano karaming lalaki na higit sa 100 ang talagang nakakakuha ng ganoong uri ng pahinga. Napakarami ang nagsasabi sa akin na nakahiga silang gising ng 2:00 ng umaga. Nakatitig sa kisame, tumatakbo ang isip. O mabilis silang nakakatulog, ngunit nagigising ng ilang beses sa gabi. Hindi kailanman nararamdaman na ganap na nakapahinga, at pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit mababa ang kanilang enerhiya, kung bakit ang pagnanasa ay parang alaala na lang, o kung bakit hindi sila makasabay tulad ng dati. Ang sagot, mas madalas kaysa sa hindi, ay ang mahinang kalidad ng pagtulog. Dito pumapasok ang cloves, hindi lamang bilang isang pantulong sa sirkulasyon, kundi bilang isang makapangyarihang kaalyado para sa nervous system. Ang mga compound sa cloves, lalo na ang eugenol at beta-caryophyllene, ay hindi lamang nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo. Pinapakalma rin nila ang bahagi ng iyong utak na nagre-regulate ng iyong sleep cycle. Kapag nginunguya sa gabi, mga 1 oras bago matulog, nakakatulong ang cloves na dalhin ka sa isang mas malalim at mas matatag na pagtulog. Maraming lalaki ang nagsasabi sa akin na nagsisimula silang managinip muli. Nagigising sila na may mas maraming kalinawan, mas maraming enerhiya, at mas madalas na may mas malakas na morning erections. Hindi iyon nagkataon lang. Iyon ay ang testosterone na ginagawa muli ang trabaho nito. Kaya kung nahihirapan kang makaramdam ng pahinga o nagtataka kung bakit nawala ang iyong sigla at talas, simulan mong bigyang pansin kung paano ka natutulog. Dahil ang pagpapabuti sa isang lugar na yon ay maaaring magpadala ng alon ng paggaling sa iyong buong sistema. Ngunit hindi dyan tumitigil ang cloves. Paano kung sabihin ko sa iyo na kahit ang iyong mga gilagid, ang kalusugan ng iyong bibig, ay maaaring lihim na sumisira sa lakas ng iyong paninigas ng ari? Alamin natin ang nakakagulat na koneksyon na yon sa susunod. 7. Ang sakit sa gilagid ay maaaring sumisira sa iyong paninigas ng ari. Inaayos din ito ng cloves. Maaring kakaiba pakinggan sa una. Ngunit nakita ko na ito ng napakaraming beses para baliwalain. Isang lalaki ang papasok sa aking opisina. Nagrereklamo ng mababang enerhiya, mahinang paninigas ng ari, at walang malinaw na paliwanag kung bakit. Mukhang maayos ang kanyang presyon ng dugo. Disente ang kanyang mga lab test. Ngunit pagkatapos ay magtatanong ako ng isang simpleng tanong. Kumusta ang kalusugan ng iyong ngipin? At doon lumalabas ang katotohanan. Dumudugong gilagid, umurong na gilagid, mabahong hininga na hindi nawawala. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman inakala na ang nangyayari sa kanilang bibig ay maaring makaapekto sa nangyayari sa kanilang silid-tulugan. Ngunit malinaw ang agham, lahat ay konektado. Ang iyong bibig ay isang gateway sa iyong circulatory system. Kapag mayroon kang sakit sa gilagid, mapansin mo man o hindi, ang bakterya mula sa iyong bibig ay pumapasok sa iyong daluyan ng dugo. Naglalakbay sila sa iyong katawan, lumilikha ng tahimik na pamamaga na sumisira sa mismong mga daluyan ng dugo na responsable para sa paninigas ng ari. Ito ay tulad ng pagpapatakbo ng tubig sa isang hose na puno ng putik. Maaring nandoon ang presyon
ngunit walang malinis na dumadaloy. Ipinakita pa ng mga pag-aaral na ang mga lalaking may malubhang sakit sa gilagid ay hanggang 70% na mas malamang na makaranas ng erectile dysfunction. Hindi iyon nagkataon lang, iyon ay biyolohiya. Ngayon, dito nagiging higit pa sa isang nakakatulong na pampalasa ang cloves. Nagiging pang-araw-araw na detox ito. Ang langis ng clove ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na antiseptiko ng kalikasan. Kapag ngumunguya ka ng buong cloves, agad na kumikilos ang mga antibacterial compound na yon. Sinisimulan nilang in-neutralize ang mga mapaminsalang bakterya sa iyong bibig bago pa man sila makarating sa iyong daluyan ng dugo. Ito ay mabilis, epektibo, at mararamdaman mo itong gumagana. Minsan sa isang pagnguya pa lang, ito ay isa sa pinakasimple ngunit pinakanapapabayaang mga hakbang sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng buong katawan. At kapag malinis ang iyong bibig, mas malinis din ang daloy ng iyong dugo. Ngunit ngayong bumubukas na ang iyong mga daluyan, tumataas na ang iyong mga hormone at mas maayos na tumatakbo ang iyong mga sistema. Ano ang dapat mong asahan sa susunod? Hayaan mong gabayan kita sa kung ano ang nangyayari linggo-linggo kapag nag-commit ka sa makapangyarihang gawin na ito. 8. Ano ang aasahan sa loob ng 7, 14 at 30 araw? Isa sa mga pinakanakapagpapasiglang bahagi ng pagtatrabaho sa mga matatandang lalaki ay ang panonood sa pagbabago ng kanilang mga ekspresyon sa paglipas ng panahon. Hindi ko malilimutan ang isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 60s. Lumapit siya sa akin na pagod, may pag-aalinlangan, at nahihiya sa kung ano ang nawala sa kanya. Sinimulan namin ang clove method ng magkasama at hiniling ko sa kanya na maging consistent sa loob lamang ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 linggo, tumawag siya at sinabing, "Doc, may nangyayari. Mas gising ako sa umaga." Simula pa lang yon. Sa unang 7 araw, karamihan sa mga lalaki ay nakakapansin ng mga banayad na pagbabago, isang mainit na pakiramdam sa katawan, isang mas malinaw na isip, bahagyang mas malalim na pagtulog, kaunting mas maraming motibasyon na gumalaw o maglakad. Hindi ito dramatiko, ngunit nandoon ito. At ito ang senyales na nagsisimulang tumugon ang iyong katawan. Pagsapit ng araw 14, madalas na lumalakas ang mga bagay. Tumaas ang enerhiya. Iba ang pakiramdam sa umaga. Mas alerto. Minsan, kasama ang pagbabalik ng isang bagay na hindi mo naramdaman sa loob ng maraming taon, kusang loob na morning erections. Hindi ito mahika. Ito ay ang sirkulasyon na bumabalik online at ang testosterone na nagsisimulang bumulong muli. Pagsapit ng araw 30, maraming lalaki ang nagsasabi sa akin na para silang ibang tao. Hindi lamang bumabalik ang kanilang paninigas ng ari na may higit na pagiging pare-pareho at lakas, kundi nagbabago rin ang kanilang kumpiyansa. Iba ang kanilang tindig, napapansin ng kanilang mga asawa o partner. Kahit na hindi pa ganap, na naibabalik ang pagtatalik, ang koneksyon, ang emosyonal na presensya ay nagsisimulang muling mabuo. At iyon ang tunay na layunin, ang maramdaman mong ikaw ay ikaw muli. Ang mamuhay sa isang katawan na buhay, hindi natigil o sarado, ngunit tandaan, ito ay simula pa lamang. Dahil kapag na-unlock mo na ang lakas na ito, ang tunay na tanong ay, paano mo ito mapapanatili at mapoprotektahan sa mga darating na taon sa ating huling mensahe? Pag-usapan natin kung paano gawing pangmatagal ang pundasyon para sa habambuhay na sigla ang simpleng gawin na ito. Konklusyon, ang lakas na matagal mo nang hinihintay na maramdaman. Ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pakikipag-upo sa mga lalaking tulad mo. Mga lalaking tahimik na dinadala ang bigat ng humihinang enerhiya, nawawalang kumpiyansa, at ang takot na baka ang kanilang pinakamahuhusay na araw ay tapos na
Ngunit ipinapangako ko sa iyo ito, hindi pa. Ang isang simpleng gawin na ito, ang pagnguya ng ilang cloves, sa loob ng 60 segundo ay maaring gumawa ng higit pa sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. Pinapakalma nito ang iyong mga nerbiyos, ibinabalik ang malalim na pagtulog, pinasisigla muli ang testosterone, at nililinis pa ang iyong bibig upang protektahan ang iyong puso at ang iyong pagkalalaki. Nasaksihan ko itong gumising ng sirkulasyon, magbalik ng pagnanasa. At higit sa lahat, magbalik sa mga lalaki sa kanilang sarili. Kung nakarating ka hanggang dito, ang iyong katawan ay humihingi na ng pagbabago. At ngayon, alam mo na kung ano ang ibibigay dito. Ang desisyon ay nasa iyo. Patuloy na umasa sa isang himala o simulan ang pagbuo ng isa gamit ang iyong sariling mga kamay. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula. Magsimula ngayong gabi at hayaang bumalik ang iyong lakas, isang araw sa isang pagkakataon.